Welcome back, boys. Today is mag-dive in ulit tayo sa 10 habits na pwedeng magbigay tulong sa'yo para maging high value man ka. Okay? Itong 10 to is napakahalaga nito para mag-improve ka and maging best version ka ng sarili mo. Pero syempre, bago tayo magsimula is mag-subscribe ka na and hit mo yung notification bell dyan dahil daily upload tayo dito. Habit number 1 is wake up early. Napakahalaga nito kasi kapag nag-wake up ka ng maaga is ahead ka na sa 99% ng mga tao. Siyempre, 99% ng mga tao na yun yung mga competitors mo. Napakadami mo or napakadami nating competitors dito sa mundong ito. Kaya kailangan lagi kang advance sa kanila, kailangan lagi kang nag-i-improve, kailangan lagi kang student para maging ahead ka sa kanila. So kapag nag-wake up ka ng maaga and nagsisimula ka ng maaga, nagbibigay sa'yo ng magandang start yan para sa mga goals mo. For example, gumising ka ng maaga para magbuhat, so ahead ka na agad sa 99% ng mga tao. And habit number 2 is exercise regularly. Napakahalaga na mag-exercise ka regularly. Sobrang importante niya, especially sa health mo. Okay, and plus sa looks mo. Kasi kapag nag-exercise ka regularly, yan ang sign na inaalagaan mo yung sarili mo at mahal mo yung sarili mo. Huwag ka muna magmamahal ng iba kung hindi mo pa mahal yung sarili mo. Pag workout regularly is, ibig sabihin yan, mahal mo sarili mo. Kaya ka nag-workout. Inaalagaan mo sarili mo, kaya ka nag-workout. Okay, plus, pagdating mo sa 60s, di ka mahihirapan kasi lagi ka nag-workout eh. Nag-exercise ka regularly. Habit number 3 is read daily. Napaka magandang habit to. Especially kapag gusto maging ahead din lagi sa mga 99% ng mga tao. Basically ako din is lagi rin ako nagbabasa ng mga books and nag-i-invest ako sa sarili ko through sa mga books. Para syempre yung knowledge mo and yung experience mo is mag-expand. Kasi ang sa book na self-development na binibili mo, is sinishare nila doon yung experience nila. So basically, pag binasa mo yung book na yon is parang ahead ka na rin or parang na-experience mo na rin or natuto ka na rin sa experience nila. Okay? Habit number 4. Ito ang pinakamahalaga sa lahat is practice gratitude. Kung ikaw yung tipong tao na puro negative ang nasa isip, ang tingin sa sarili is pangit, ang tingin mo sa sarili mo is walang kwenta, tingin mo sa sarili mo is failure, ibahin mo yan. Magsimula ka mag-gratitude every morning. Pagkagising mo, mag-gratitude ka agad para matapos yung araw mo na positive thinking ka or positive thinker ka. I remember dati, sobrang negative thinker ko rin. Like, wala na akong nagagawa sa buong araw ko kasi puro ako negative yung nasa isip ko. So, nagsimula ako mag-journal, nagsimula ako mag-gratitude, nagsimula ako mag-meditate. Hanggang ngayon, naging positive na ako. Naging positive thinker ako. And nakita ko mismo at naramdaman ko yung kahalagahan na maging positive mindset ka lagi. Ang motto ko na nga lang lagi sa buhay ko is stay positive. Kasi kung ano yung nagagaling sa isip mo, yun yung mangyayari sa iyo eh. Hindi kung puro positive yung nasa isip mo, hindi yun ang mangyayari sa'yo. Pero puro negative ang nangyayari sa'yo or nasa isip mo, puro negative din mangyayari sa'yo. Habit number 5 is set daily goals. Basically, nagsiset ako ng daily goals ko dito sa librong to. Ang kukuha lang ako ng ballpen, then lalagay ko, ranking yan. Number 1, for example, meditate. Number 2, uh, icing na mukha. And number 3, coffee. Number 4, gym. Ganon. Sobrang importante na mag-set ka para may flow ka. Basically sa content, pag nagko-content din ako, may flow din ako. Pero wala akong script. Flow lang ng video ka meron ako. Habit number 6 is meditate and practice mindfulness. Okay, kakasabi lang natin sa habit number 4 to, pero iba to, meditate to. Para naka-align ka sa mga goal mo. Okay, and plus, para maiwasan mo yung mga procrastination. And para ma-reduce mo yung stress, mag-improve yung focus mo, and enhance emotional health. Napaka-importante ng physical health and mental health.
Habit number 7 is network and build relationships. Okay, basically maghahanap ka or maghanap ka, ikaw mismo mag-reach out sa mga taong like-minded mo. Sobrang halaga na magkaroon ka ng network. Tandaan nyo, network is network. Okay? And last, sobrang ganda na magkaroon ka ng solid relationships with like-minded mo. Kasi nagtutulungan kayo pataas dyan eh. For example, nahihirapan ka, pwede ka magpatanong sa kanila. Pwede ka magpatulong sa kanila. Pwede ka maghingi ng feedback sa kanila kung paano ka mag improve. And plus, maraming magbubukas sa pinto ng opportunities. Habit number 8 is maintain a daily diet. Napaka-importante na ito. Okay, lagi mong, basically dati naalala ko, nag-workout ako pero wala akong nakitang results kasi hindi ko na maintain yung healthy diet ko. Basically, puro ko binge eating. Pero ngayon is, unti-unti ko na nai-improve yung sarili ko kasi nagkakaroon na ako ng healthy diet. Nagka-track na rin ako ng calories ko. Inaabot ko na rin yung protein ko, carbs ko, and fats na kailangan ko. Habit number 9 is practice good hygiene and grooming. Napakahalaga na mag-practice ka ng good hygiene and grooming. Basically, is pwede kang mag-Vaseline sa kung dry lips ka, and if ever na naghahanap ka ng mga ang mga pabango is napakadami diyang murang pabango and quality. Kasi kasi biggest turn off yun eh, yung bad hygiene mo and bad grooming mo. Biggest turn off yun. Kapag nakita nila na bad hygiene mo and bad grooming ka, turn off ka na agad. And last habit is reflect and plan for the future. Pero it doesn't mean na i-overthink mo yung future mo or kung ano yung mangyayari sa'yo, okay? Kailangan, ipaplan mo lang siya para alam mo or para masabi mo sarili mo or para ma-review mo kung naka-align ka pa ba sa goal mo. Kasi overtime, nag-iiba yung goals natin. Pero, it doesn't matter naman eh, as long as isa pa rin yung pinaka-goal. Nag-iiba lang yung daan, pero yung goal mo isa pa rin. Yun ang mahalaga. So, 10 habits na to is napaka-importante ha. Kailangan wala kang lalagpasan dito kasi bawat habits na yan is may halaga yan. Hindi yan nilagay lang dyan kasi nakalagay lang dyan. Bawat habits may mga rule yan. Kaya lagi mo tatandaan paano malalaman kung hindi mo susubukan.